Hindi ko nais na ang pagbabati ko sa inyo ay Merry Christmas. No? Nais ko po na mabigyan natin ng poon ang ating binibigyan ng pagpapahalaga. Sa sinabi ko kanina, ngayon ay ang bisperas ng Pasko ng pagkatawang tao ng ating Panginoon. So hindi lamang Pasko, mahalaga itong pagsilang ng Panginoon. Kapag tayo'y babalik sa ating pagpapahayag ng pananampalataya, nararapat na mabigyan natin ng pansin ang lahat ng katotohanan tungkol sa pagkatawang tao ng ating Panginoon. Dapat malinaw sa atin na Diyos nagkatawang tao. Sabi ni San Agustin, bakit kailangan ang Diyos magkatawang tao? Sinabi niya, upang magkaroon ng kaugnayan ang Diyos at ang tao. At ang Diyos ay magiging tao upang ang tao ay maging Diyos. Tinatawag itong maging Diyos dahil matatawag na ang mga tao na anak ng Diyos. Dahil kapatid ng anak ng tao, kapatid ng ating Panginoong Hesukristo. Pero ang katotohanan ng Pasko na pagsilang nating Panginoon ay sa katunayan ay lagi nating ipinapahayag. Kaya nais ko po na kasama ni San Agustin ay maglalahad sa inyo ng kahalagahan ng Pasko ng pagsilang ng ating Panginoon. Sa ating pananampalataya, anong sinasabi natin? Itong pahayag ng Nicea, sumasampalataya ako sa Panginoong Hesukristo, nag-iisang anak ng Diyos, isinilang mula sa Diyos bago ang simula. Diyos na totoo, liwanag sa liwanag, totoong Diyos sa totoong Diyos, nilalang nakawangis ng Diyos Ama. Sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng mga bagay sa mundo para sa sangkatauhan at sa ating kaligtasan. Bumababa siya mula sa langit at sa pamamagitan ng Espiritu Santo ay ipinanganak ni Santa Maria Birhen at naging tao. Para sa ating kaligtasan, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, namatay, inilibing, at sa 3 araw ay nabuhay siyang muli ayon sa nasusulat. Umakyat sa langit, nakaluklok sa kanan Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Dito, mulat pariritong lumuwalhati huhukom sa nga nabubuhay at namatay na tao at sa walang hanggan niyang kaharian. Yan po ang ibig sabihin ng Pasko ng pagsilang ng ating Panginoon. Narinig natin kung bakit kailangan pa na makatawang tao
ang anak ng Diyos. Ayon pa sa ibang teologo, ang tao ay nagkasala laban sa Diyos. Paano magbabayad puri ang tao? Samantalang ang napinsala ay Diyos. Kailangan na ang tao magbabayad, pero ang pambayad ay dapat makadiyos na kabayaran. So anong solusyon? Tao at Diyos. Kaya ang Diyos ay nagkatawang tao upang ang tao ay makapagbayad sa kanyang kasalanan na nakapinsala sa Diyos. Yun ang dahilan kung bakit nagkatawang tao ang anak ng Diyos. Walang ibang dahilan kundi upang tayo'y matubos, tayo'y maligtas, dahil ayon pa kay Filipos, 2, versikulo 6 hanggang 8, bagaman siya ay nasaan yung Diyos, hindi niya itinuring na kailangang pakahawakan ang kanyang pagiging kapantay ng Diyos. Bagkus, ginawa niyang walang kabuluhan ang kanyang sarili at tinanggap niya ang kanyang anyo ng isang alipin na nakitulad sa tao. Yamang siya ang nasumpungan sa anyong tao. Siya ay nagpakumbaba at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan ng krus. Yan ang dahilan ng Pasko ng pagsilang. Ganon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin, na siya ay bumababa sa kalangitan upang maging kasama natin, upang tayo'y maaaring dadalhin niya doon sa kalangitan. Kay Juan 3:14, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Masasabi natin ang sinasabi ni San Agustin noon pang 354 to 430 year sa kanyang sermon na 191. Ipinakita niya ang pagpapahayag ng pagkatawang tao ni Kristo. Habang pinagnilayan ko itong sermon ni San Agustin, nakikita ko na ang pag-ibig ng Diyos ay isang kabalintunaan ng pagkatawang tao ni Jesus. Kabalintunaan, the paradox
of the Incarnation. The Incarnation. Sinabi ni San Agustin, ang salita ng Ama na sa pamamagitan ng lahat ng panahon ay nilikha, ay nagkatawang tao at ipinanganak para sa atin. Siya nang walang araw na maganap na walang pahintulot niya, nagpasya na magkaroon ng isang araw na isang tabi para sa kanyang pagsilang sa tao. Sa dibdib ng kanyang Ama, naroon na siya bago pa ang lahat ng mga pag-ikot ng panahon. Ipinanganak ng isang makalupang ina. Siya ay pumasok sa takbo ng panahon sa araw na ito. Tagagawa ng tao ay naging tao upang siya tagapagmahala ng mga bituin ay mapangalagaan sa dibdib, upang siya ang tinapay ay maring magutom, upang siya ang bukal ay maring mauhaw, upang siya ang liwanag ay makatulog, upang siya ang daan ay mapagod sa paglalakbay, upang siya ang katotohanan ay maakusahan ng mga bulaang saksi, upang siya ang hukom ng buhay at ng patay ay maaaring dalhin sa pagsubok ng isang mortal na hukom, upang siya, hustisya, ay maaaring kondenahin ng hindi makatarungan, upang siya ang guro ay maaaring hampasin ng mga latigo, upang siya ang ubas ay makoronahan ng tinik, na siya ang pundasyon ay maaaring masuspinde sa krus, na ang lahat ay maaaring maging mahina, upang siya na nagpapagaling ay maaaring masugatan, na baka mamatay ang buhay, upang matiis ang mga ito at katulad ng pagkasuklam para sa amin, upang palayain tayo, hindi karapat-dapat ng mga nilalang. Siya na umiiral bilang anak ng Diyos bago ang lahat ng panahon, na walang simula at nilalang upang maging anak ng tao sa mga nagdaang taon. Ginawa niya ito kahit na siya na pumasan ng napakaraming kasamaan para sa atin. Kahit hindi siya gumawa ng masama, at kahit na tayo na mga tumatanggap ng napakaraming kabutihan sa kanyang mga kamay na hindi naman karapat-dapat sa mga benepisyong ito, ipinanganak ng Ama, hindi siya nilikha ng Ama. Siya ay ginawang tao sa ina
na siya mismo ang gumawa upang siya ay maaaring magkaroon ng ilang saglit ay di magmula sa kanya na kahit minsan hindi maaaring umiral kahit saan man maliban sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Kaya makita natin mga kapatid na kita natin ang malaking abala na dinaanan si Jesus, ang Diyos na nagkatawang tao, alang-alang sa atin. Ang Diyos na narinig natin sa Ebanghelyo na naging Emmanuel, ang Diyos ay kasama natin. Ang Diyos na dumating sa atin. Ang ating Mesiyas at Panginoon na nagtutubos. Itinapon ang kadiliman na puwersa ng kasamaan, ng kasalanan, at tinalo si Satanas. Naway maging mabisa at makahulugan ang Pasko ng pagsilang ng ating Panginoon. Maging mabunga ang pagkatawang tao ni Jesus. Okay sir, bali 20 mocha frappuccino light, non-fat no whip po yun sir, then 2 pumps lang po ng sweetener po. Hey, firm, thank you. Alright po, see you at the window sir, ma'am. Salamat po.